mga sako ng palay. Tapos yung iba doon naman. Magandang umaga, Hilda. Masyado kaya tang abala. Kanina pa kita kinakawayan sa may kalsada pero parang hindi mo ako nakikita. Ikaw pala, Anton. Pasensya ka na, medyo busy lang ako sa pagbibilang ng mga aning palay. Teka, pauwi ka pa lang ba o papasok sa presinto? Papasok pa lang ako. Bakit? Mukha ba akong haggard? Hirap kasi ng kalagayan ko eh. Mahirap naman talaga ang trabaho ng pulis. Oo. Pero ang ibig ko sabihin, Hilda, mahirap ang kalagayan ko kasi wala akong asawa na pwedeng mag-alaga sa akin. Ikaw kasi, ayaw mo pa akong sagutin. Ay naku, ikaw talaga. Ipapasok at ipapasok mo sa usapan ng pagpapalipad hangin mo. Halos 2 taong ka ng biyuda, Hilda. Ano ba naman yung bigyan mo ko ng pagkakataon na palitan si Reynante sa puso mo? Huwag ka nga magbiro, Anton. Ang aga-aga. Sige na, pumasok ka na at baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Dali na! Pero Hilda, seryoso ako. Hindi mo ba talaga ako sasagutin? Wala ba talagang tsansa na mahalin mo rin ako? Aling Andeng, pabili nga po ng mantika. Naubusan na pala kami. Yung nakabote na lang itong bayad. Oh, itong mantikang binili mo. Ay, teka mo rin. Nako, tingnan mo. Ayun oh, yung madrasta mo at yung pulis na si Anton. Nagkakamabutihan na yata. Kitang-kita ko rito sa tindahan ko na kanina pa yata sila nag-uusap. Aling Andeng, magdadalawang taon ng patay ang tatay ko. Ano naman ang masama kung magpaligaw si Tita Hilda? Karapatan niya rin po na lumigaya. Nako, napakabait mo talagang stepdaughter. Sa bagay, hindi naman kayo nagkakalayo ng edad ni Hilda. Bata pa siya kaya siguradong mag-aasawa pa yan. Okay nga lang po, Aling Andeng. Pero hindi naman sa pangingialam, ano. Dapat wag yung pulis na yun. Kaya nga hiniwalayan ng dating kinakasama niya dahil may problema sa pag-uugali. Ay! Aling Andeng, kung mag-aasawa uli si Tita Hilda, hayaan na lang natin siya. Hindi na para pakialaman pa natin. Aba, pag nag-asawa uli si Hilda, lalong wala kang mapapala sa pinagpaguran ng tatay Reynante mo na hindi ka nga isinali sa pagpapatakbo ng palayan niya. Hindi ka binigyan ng karapatan sa bukirin nyo. Meron naman pong napunta sa akin, Aling Andeng. Pwede po bang wala, anak ako? Basta! Dapat mas malaki ang mapunta sa'yo. At kapag nag-asawa uli si Hilda, magkakaroon na rin ng karapatan sa bukirin yung mapapangasawa niya. Imbis na sa'yo na lang sana, mapupunta pa sa iba. Ay, naku, Aling Andeng, hindi ko na po iniisip yung mga ganyang bagay. Ang tatay mo, halos doble ang edad kay Hilda. Kaya nga usap-usapan dito sa atin na nagpakasal lang si Hilda sa tatay mo dahil sa pera. Kaya kung ako sa'yo mo rin, kunin mong dapat na para sa'yo. Mas may karapatan ka sa mga naiwan ng tatay mo. Tita Hilda, ang sipag mo naman masyado. Baka mawalan ka na ng oras sa sarili mo niyan. Ayos lang mo rin. Matatapos nang intindihin ko sa mga inani sa bukid. Basta mahalaga naman, may maisasaing na tayo hanggang sa susunod na anihan. At teka, kanina pa tumutunog ang cellphone mo. Sunod-sunod, marami yata nagme-message sa'yo. Marami nga, Tita Hilda. Usong-uso kasi ngayon ng mga dating app para sa mga naghahanap ng jowa. Mga dating app? Hindi, wala naman akong oras para sa mga ganyan. Aasikasuhin ko na lang ang bukid at mga palayan natin. Alam mo, Tita, okay itong libangan. Hindi ka maiinip at sinisigurado ko sa'yo na mag-e-enjoy ka. Malay mo, makahanap ka pa rito ng lalaking magpapatibok ulit ng puso mo. Alam mo naman na hindi ako boto kay Anton para sa'yo eh. Hanap ka na lang ng iba. Sa dating app, sigurado may makikita ka. Ay nako, ikaw talaga mo rin. Kung maririnig ng tatay mong pinag-uusapan natin, mapapailing lang siya. Basta, Tita. Akong bahala sa'yo, tuturuan kita. Tingnan mo, malilibang ka talaga pag may mga bago kang kausap. Lalagyan natin ng dating app yung cellphone mo, tapos tuturuan kita kung paano. Magandang umaga, Tita Hilda. Kumusta? Marami na sigurong nakikipag-usap sa'yo, no? Maureen, pinatay ko na nga ang cellphone ko kasi wala naman nakikipag-usap sa akin. Baka ayaw nila ng lagpas na sa kalendaryo tapos biyuda pa. Ay, bakit naman wala, Tita? Patingin nga ng profile mo. Oh, ito. Tingnan mo.
Ay, ano ba naman to? Ang profile picture mo kasi bulaklak. Sino ba namang maaakit dito? Palitan natin. Pipili ako dito sa pictures mo para mas maengganyo silang i-chat ka. Makikita mo, tita. Ilang sandali lang, marami nang magiging interesado sa'yo sa dating app na to. Maureen, hayaan mo na. Hindi naman ako interesado na makakilala ng mga lalaki. Ano ka ba naman? Susubukan lang naman natin. O ayan, ganda mo sa picture mo. Bata at sariwa. Parang wala pang karanasan, oh. Kung tutuusin, parang ako pa nga yung mukhang madrasta sa ating dalawa, tita. Ay naku, puro kakalokohan mo rin. Hilda mo rin. Ano ba yung pinagkakatuwaan yung dalawa? Naririnig ko kayong nagtatawanan. Aling Anding naman, grabe yung pagiging chismosa mo. Pwede ka nang bigyan ng award. Wala lang to, Aling Anding. Katuwaan lang. Tinuturuan ako ni Maureen na makahanap ng bagong love life sa dating app. Nako, usong-uso nga yung dating app. Yung anak ni Aling Rosa, si Ella, ayun, mayaman na. Nakapangasawa ng AFAM. Foreigner na nakilala sa chat. Sinuwerte sa pag-ibig, sinuwerte rin sa buhay. Eh, yun ang kapalaran niya eh. Iba-iba naman ang kapalaran ng bawat tao. Abay, kung ako lang ay medyo bata pa, gusto ko ring sumubok sa dating app na yan. Aba, baka pwede pa ako makahanap ng ikatlong asawa, di ba? Ay, ano ba yan? Mula nung sinali ako ni Maureen sa group chat sa dating app na yun, hindi na natahimik yung cellphone ko. Tunog ng tunog at kung sino-sinong lalaking gusto makipagkaibigan sa akin. Halos 2 taon nang patay si Reynante. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan ko ulit agad mag-asawa. Hindi ko naman sinasarado ang posibilidad na mag-asawang muli pero ayoko na ng mga chismis. Ang tagal ko ring dinamdam ang paratang nila sa akin na pera lang ang habol ko kay Reynante. Sa layo ba naman ang agwat ng edad namin, ano pa nga bang iisipin nila? Bakit ako pumatol sa balo at may anak pang hindi nalalayo sa edad ko? Ang sipag naman mag-message nitong si Billy. Sa bagay, masarap naman siyang kausap. Puro inspirational quotes naman ang pinapadala niya. Ba, ang aga-aga. Ang ganda ng pagkakangiti mo, Hilda. Sino ba yung kausap mo sa cellphone? Anton, ikaw pala. Wala lang to. Teka, dating app ba yan? Bakit may ganyan ka? Sinong nagturo sa'yo niyan? Si Maureen, uso daw to sa mga single. Ganito rin daw yung pinagkakaabalahan niya. Tingin ko wala namang masama. Siguro nga, wala sa ngayon. Pero alam mo bang marami nang napahamak na mga kababaihan sa ganyan? Maraming scammers dyan. Maraming mga babayang naluloko at napapagsamantalahan. Kung si Maureen na nagturo sa'yo niyan, baka may hidden agenda siya. Hidden agenda. Hindi ko lang stepdaughter si Maureen para ko na rin siyang matalik na kaibigan. Huwag mo nga siyang pinag-iisipan ng ganyan, Anton. Basta huwag ka magtiwala ng gusto sa kanya, Hilda. Dahil nung minsang nalasing niyang si Maureen at may nakausap sa barangay, sinabi niyang kung gaano kasama ang loob niya sa'yo. Dahil halos sa'yo napunta ang mga ari-arian at negosyo ng tatay niya. Kaya mag-iingat ka lagi, Hilda. Alam kong hindi ako mapapatawad ni tatay sa binabala kong to. Pero kasalanan naman niya dahil hindi siya naging patas sa akin. Ibinigay niya kay Hilda ang malaking bahagi ng mga ari-arian niya. At ako, napakaliit na bahagi lang ang iniwan niya sa akin. Para akong inambunan lang. Hindi ako makaalis sa poder ng madrasta ko hanggang ngayon. Dahil hindi talaga ako aalis hanggang hindi ko nakukuha sa kanya lahat ng iniwan sa kanya ni tatay. Sa akin dapat ang lahat ng yon, hindi sa kanya. Gagawin ko lahat para makuha kong dapat na para sa akin. Ay, si Billy tumatawag. Hello, mahal. Kamusta? Anong balita? Hello, Marin. Di masyado maganda ang balita ko sa'yo. Paano? Yung babaeng sinabi mo i-chat ko, madalang siya mag-reply at hindi na interesado sa mga lalaki. Anong hindi? Hindi lang halata pero I'm sure sabik na sa lalaki yun. Magdadalawang taon nang wala si tatay at kung buhay man si tatay, malaki ang pagitan ng edad nila. Kaya sigurado ako, sabik na si Hilda sa lalaking kaedad niya o mas bata pa. Pero mahal, ano nga ang gagawin ko kung hindi siya nagre-reply sa akin?
Mahal, ano ka ba? Gamitan mo naman ng konting utak. Basta makipag-flirt ka, landiin mo. Kapag nakuha mo ng loob ni Hilda, makipaglapit ka na. Iisip tayo ng plano kung paano natin makukuha ang pera niya. Gusto mo naman ng pera, di ba? Pag nakuha natin ang pera niya, magpapakasaya tayo. O siya, sige ako nang bahala. Lahat ng sinabi mong topic na magiging interesado ang babaeng yun, gagamitin ko lahat. Sige, mabuti. Para sa atin din to, Billy. Huwag mong kakalimutan yon. Bakit nga ba ganun mag-isip si Anton? Napaka-advance naman. Pag nahumaling ba sa dating app, mapapahamak na. Wala naman sigurong masama sa pakikipagkaibigan at saka, ano yung sinasabi niya tungkol kay Maureen? Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Hindi sasama ang loob ni Maureen sa akin dahil hindi ko naman siya pinapabayaan. Isa pa, alam ni Maureen na alam ko na hindi siya totoong anak ni Reynante. Inampun lang siya at hindi naman dumaan sa legal na proseso ang pagkakaampun sa kanya. Kaya alam niya kung saan siya lulugar. Nag-chat uli si Billy, nangungumusta. Tinatanong kung kumain na ba ako at ano raw ang ginagawa ko at namimiss niya raw akong kausap. Tatawag daw siya? Hala, tumatawag nga siya. Ayokong sagutin. Nag-chat na naman siya. Sabi niya, gusto lang niyang marinig ang boses ko. Gusto raw niyang masiguro na babae ako dahil marami nagpapanggap na babae sa dating app pero hindi naman pala. Sa bagay, tama naman siya. Diyos ko, tumatawag na naman si Billy. Anong gagawin ko? Sasagutin ko ba? Wala naman sigurong masama. Kasi sa dami na nakikipagkilala sa akin sa dating app, siya lang yung nire-replyan ko at maghapon na kami nag-uusap. Sige na nga, sasagutin ko na ang tawag niya. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hello? Hilda? Kumusta ako to, si Billy? Diyos ko, ang ganda ng boses niya. Nakaka-in-love naman. Tita Hilda, mukhang nakaalis na yung buyer ng mga palay. Mukhang paldo ka na naman Kapal ng envelope na ibinigay sa'yo eh. Kumita naman ng bukid. Pero kung ilalabas ang puhunan, hindi pa rin yayaman ang mga magsasaka, lalo na kung umuupa lang tayo ng gumagawa sa bukid. Huwag ka mag-alala. Mamaya lang ibibigay ko sa'yo yung parte mo. Hindi ko pwedeng kalimutan yun dahil baka multuhin ako ng tatay Reynante mo. Uy, sino naman yung chat ng chat sa'yo, tita? Mukhang nagkakamabutihan na kayo Sino yung maswerteng lalaking yan? Taga saan? Binata o baka byudo? Billy yung pangalan nung kachat ko. Nung una, makulit siya. Hanggang sa ilang araw ko na siyang nakasanayang kausap. Tumatawag pa nga eh. Mukha namang mabait. Sabi rin niya, binata daw siya. Yun nga lang, mas bata sa akin ng 2 taon. Wow, mukhang seryosohan na kayo, tita. Ano naman kung mas bata sa'yo? Age doesn't matter naman, hindi ba? Kayo nga ni tatay, malaking agwat ng edad pero nag-click kayo. Ano ka ba? Kachat ko lang naman si Billy. Hindi naman talaga ako naghahanap ng karelasyon. Parang mas excited ka pa sa akin mo rin Tita Hilda, gusto ko lang naman na maging masaya ka. At susuportahan kita sa lahat ng desisyon mo, lalo na tungkol sa love life. Deserve mong maging masaya, no? Deserve mo, Tita Hilda. Ano ba tong nangyayari sa akin? Lagi ko na lang inaabangan ang message ni Billy. Parang naa-addict na akong kausap siya. Parang nagkakagusto na rin ako sa kanya. Sabi niya ako lang nagpapasaya sa araw niya. Pareho kaya kami nang nararamdaman. Galing siya sa mahirap na pamilya. Pero ganun pa man, hindi siya nagpaparamdam na hihingi siya ng tulong. Kahit alam niyang may kabuhayan ako. Sabi rin niya okay lang sa kanya kahit biyuda ako. Ay, tama bang ibinigay ko sa kanya ang address ko? Sino kaya nag-doorbell? Umalis si Maureen kanina. Baka naman nailak ko ang gate. Tingnan ko nga muna. Magandang umaga. Ikaw si Hilda, di ba?
Kaboses at kamukha niya si Billy. Diyos ko, si Billy ba ang lalaking ito? Pero bakit siya nandito? Oo, ako si Hilda. Sabi na nga ba ikaw si Hilda? Natutuwa ako makita ka. Teka, sandali. Bakit mo ako niyakap? Pasensya ka na. Hindi ko napigilan na sarili ko na yakapin ka. Hilda, ako si Billy. Yung kachat mo. Yung sa dating app. Sabi ko na nga ba tama ang desisyon kong puntahan ang bahay mo para makita ka. Kasi alam mo, ang saya ko tuwing kausap kita. Pakiramdam ko talaga matagal na tayo magkakilala eh. Ang layo ng bahay niyo rito Nag-abala ka pang puntahan ako. Ikaw talaga, Billy. Wala kang pinag-iba sa personal. Ikaw naman, may pinag-iba ang ibig ko sabihin, maganda ka sa picture mo pero mas maganda ka pa sa personal. Tsaka, mas mukha kang bata kaysa sa akin. Masaya akong makita ka, Hilda. Sobra. Teka nga pala, di mo ba ako papapasukin? Di naman ako masamang tao. Oo nga. Bakit ba tayo dito nag-uusap sa labas? Halika, pasok ka muna, Billy. Salamat. Diyos ko, ngayong kaharap ko na si Billy. Grabe ang tibok ng puso ko. Ang tangkad pala niya. May itsura siya at maganda talaga ang boses niya. Sana tamang nakipagkaibigan ako sa kanya. Hoy Maureen, bakit ka ba dito nakatambay sa tindahan ko? Ayaw mo bang umuwi sa inyo? Kanina ka pa rito Naku, Aling Andeng, ayaw mo bang nandito ako? Mas okay ngang nandito ako kunwari may bumibili sa tindahan mo. Naku, sabihin mo, nahihiya kang umuwi sa bahay nyo dahil may bisita si Hilda. Ayaw mo bang magpakita sa bisita niya? Sino bang lalaking yon? Boyfriend niya ba? Mag-aasawa na ba? Bisita nga lang po, di ba? Doon na rin yun papunta. Sa bagay, marami namang pera si Hilda. Natural, maraming lalaki rin na magkakagusto sa kanya. Mukhang bata pa yung bisita niya, matipuno. Siguradong naglalampungan na sila ngayon. Ay naku, Aling Andeng, ang dumi ng utak mo. Ayoko na nga mag-explain pa sa'yo. Ay, si Billy nag-chat na. Paalis na raw siya sa bahay namin. Pagkita na lang daw kami sa kabilang kanto para hindi kami mahalata ni Hilda. Oh, sino naman na nag-chat sa'yo? Aling Andeng, chismosa ka talaga, no? Aalis na ako. Huwag ka malisyosa, ha? May smiley ang huling chat ni Billy. Baka naging maganda ang takbo ng plano namin. Lantod talaga ni Hilda. Makakita lang ng lalaki, bumibigay na yata agad eh. Sige lang, Hilda. Mahulog ka ng tuluyan kay Billy para hindi mo mahalatang nababawi ko na pala sa'yo lahat ng pera at ari-arian ni tatay na para naman talaga sa akin. Sorry, natagalan ako. Hindi agad ako nakalis dun sa madrasta mo eh. Ayos lang, mahal. Halika. Dito tayo sa tagong parte ng waiting shed. O, kamusta yung plano natin? Okay na ba kayo ni Hilda? Nagustuhan ka na ba niya? Oo, wala nang problema. Napaniwala ko na siya tulad ng bilin mo sa akin. Ilang araw lang na makasama ko ang babaeng yun. Bibigay yun. Pati pera niya na dapat ay sa'yo. Oh, Billy. Ang galing-galing mo talaga. Mahalikan kita dahil sa ginawa mo eh. Mahalikan talaga kita. Nakakapiti naman yung halik na yan. Siya. Teka, tingnan mo to. Binigyan ako ng pera ni Hilda. Pinalitan niya ang gastos ko sa pamasahe at pagkain papunta rito. Akala niya talaga na galing pa ako sa malayo. Utu-utu talagang babaeng yun. Aba, hindi lang basta pang pamasahe at pangkain yan Oo, tama ka. Kali ka, mahal. Magmotel naman tayo. Miss na kita eh. Pagbigyan mo naman sana ako ngayon. Oo, sige mahal. Halika, magpakasaya tayong dalawa. Miss na rin kita eh. Ay, tara. Billy, ito pa ang ulam. Kumain ka na mabuti, ha? Salamat, Hilda. Sobra alaga mo talaga ako. Kaya hindi ko maiwasan na lalo magkagusto sa'yo. Ang sarap naman na adobo mo. Naku, bolero ka talaga. Siya nga pala, ito, pinagbalot kita ng mga ulam para madala mo sa boarding house na Ay, wow. tinutuluyan mo. Para hindi ka na muna bibili ng ulam. Ay naku naman, sobra na yata to, Hilda. Pero salamat talaga ha. Ang totoo kasi,
Nagtitiis nga lang ako sa boarding house na yun. Kung may mura nga lang ako, malilipatan eh. Kung gusto mo ng ibang matutuluyan habang naghahanap ka ng trabaho, bakit hindi na lang dito sa bahay ko? Dalawa lang kami rito ng stepdaughter ko. Mabait siya, magkakasundo kayo nun. Naku, hindi na, Hilda. Pakiramdam ko, maabuso na ako. Yung gano'n na maging dating ko sa'yo, no? Ano ka ba? Wala yun. Ayaw mo ba nun? Lagi na tayong magkikita at magkakausap? Oo nga. Gusto ko yun, Hilda. Gusto ko itang makasama ng matagal at makakausap lagi. Ayoko na nga talaga mahiwalay sa'yo dahil gusto kita, Hilda eh. Sana naman gusto mo rin ako, di ba? Ano ba nga? Matagal ko nang gustong gawin to sa'yo. Halikan ka. Belly, hindi ko alam kung tama ito pero gusto rin kita at ang halik mo, gustong gusto ko. Halikan mo pa ako, Belly. Oo, Hilda. Halikan kita at yayakapin ng mahigpit. Nakakabaliw ka talaga. Babaliw na yata ako. Belly, Hilda. huwag mong iangat ang damit ko. Baka makita tayo ng stepdaughter ko. Kung ganun, Hilda, saan tayo sa kwarto mo? Alam ko nasabik ka na. Alam ko na gusto mo din to. Babaligayahin kita. Pakiusap, payagan mo na ako. Oo, Billy. Gusto ko to. Nasasabik din ako sa'yo. Doon ang kwarto. Please, halikan mo pa ako. Halikan mo pa ako. Hilda. Oo. Oh, Billy, mukhang masaya ka. Nagpapapogi ka pa sa harap ng salamin, ah. Huhulaan ko. May nadugasan ka na namang sugar mommy, no? Iba talaga pag tirador ng mga matrona. Buti at nasisikmura ng nobya mong si Maureen ang racket mo. Tay, hanggat magkakapera, ayos lang sa amin ni Maureen ang setup na to. Eh, siya rin naman eh. May mga matatandang lalaki sa buhay niya para magkapera. At tay, itong babae ko ngayon, byuda pero hindi pa matanda. Bata pa si Hilda kaya hindi amoy lupa. Doble kita nga ako sa kanya eh. Mapagbigay na sa pera, masarap pa sa kama. Tiba-tiba ako sa kanya pa. Eh kung gano'n eh, Oo. biyaya mo naman ako ng pangdongit sa pantaya sa wedding. Oo naman tay. Ito, sa'yo na lahat yan. At kapag nakadiskarte uli ako ng pera kay Hilda, abay, dadagdagan ko pa yan. Maghintay ka lang tay. Bango naman dito sa kusina. Parang napaka-espesyal na mga niluluto mo, Tita Hilda. Anong meron? Anong ganap? Di ba sinabi ko sa'yo, may bisita ako. Yung inimbitahan ko na tumira muna rito habang naghahanap ng trabaho. Malayo kasi yung bahay nila eh. Huwag ka mag-alala. Doon naman yung kwarto na sa gawing likod. Malayo sa kwarto mo sa second floor ng bahay. Sana okay lang sa'yo, Maureen. Ah, yung nakilala mo sa dating app? Uy, seryoso na ba talaga to? Tita Hilda, I'm so happy for you. So, supportahan talaga kita dyan. Teka, hihiwain ba itong mga sibuyas? Ako nagagawa. Sige, salamat, Maureen. Mabait si Billy. Sure ako na magkakasundo rin kayong dalawa. Ay nako, nandiyan na yata siya. Napaaga ang dating niya. Hindi pa ako nakakaluto. Sandali lang, Maureen ha. Titignan ko kung si Billy na yun. Sige lang, tita. Ako nang bahala rito. Grabe ka, Tita Hilda. Halatang sabik na sabik ka sa lalaki. Pero sige lang, habang gusto mong pumunta sa langit ng kaligayahan, dito na rin magsisimula ang pagbagsak mo. Dahil lahat ng meron sa'yo, mapupunta na sa akin. Lahat-lahat. Buti pa dito sa labas ng bahay, malamig at... Ay! Ano ba? Billy? Ano ginagawa mo rito? Bitiwan mo nga ako. Bigla ka na lang nangyayakap. Baka mamaya may makakita sa atin. Baka mamaya biglang dumating dito si Hilda. Pag nang-ingay ka, lalo tayo mahuhuli. Kaya huwag kang maingay, mahal. Tulog na si Hilda. Masakit ang ulo niya kaya walang iistorbo sa atin. Ang bango mo. Masarap mo amuyin na talikan na leg mo. Ay, mahal, ano ka ba? Pinapasabik mo ba ako? Lika doon tayo sa kwarto ko. Siya, sige, pero gusto mo na kita halikan dito. Hindi na talaga ako makapaghintay. Teka, anong ingay na yun?
May tao pa sa labas ng gate. May nakakita pa sa atin. Mahal, halika na. Sa kwarto na lang tayo. Baka mapurnada pa yung plano natin. Oh, siya, sige, mahal. Sabik na talaga ako sa'yo. Bubuhatin kita papunta sa kwarto mo para makapag-enjoy naman tayo. Bilisan mo, mahal. Excited na ako magpakasaya sa feeling mo. Ako rin, mahal. Hilda, marami ka atang pinamili ah. Tulungan na kitang buhatin ng mga yan. Hindi na, Anton. May magbubuhat ng mga kahon na to. Dito ko na lang ba ito ilalagay o ipapasok ko sa bodega? Dyan na lang, Billy. Salamat. Oh, sino naman yung lalaking nasa loob ng bahay nyo? Yun ba yung nakilala mo raw sa dating app? Ano? Nako, hindi. Huwag mo na ikaila pa, Hilda. Alam na mga kapitbahay mo ang mga nangyayari sa buhay mo. Kung ganun, ano namang masama? Mabait si Billy. Tingin ko, mapagkakatiwalaan naman siya. Masipag at responsable. At saka, kasanduri niya si Maureen. Hindi ka pa rin dapat nagpapapasok ng kung sino-sino sa bahay mo. Lalo na't nakilala mo lang sa dating app. Hindi mo siya lubos na kilala. Ang sa akin lang, gusto kong mag-ingat ka. Ayoko mapahama ka. Mabait nga si Billy, Anton. Sigurado ako. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Maraming manluloko sa mga dating app na yan. Maraming mapagsamantala. Mga halangang mga kaluluwa. Kung anong nakikita ng mga mata mo, hindi yun palagi ang totoo. Salamat sa concern mo, Anton. Pero mali ang iniisip mo. Ibahin mo si Billy. Hindi siya masamang tao. Hindi. Pumunta nga pala sa bangko si Maureen kanina. Sayang hindi ko pa naipa-deposit itong kinita sa palay. Dapat pala sumabay na lang ako kay Billy kanina nang umalis siya para maghanap ng trabaho. May tao sa labas. Sino kaya yun? Mapuntahan nga. Magandang tanghali. Ikaw ba si Hilda? Ay, tama pala ang mga kwentong naririnig ko tungkol sa'yo. Maganda ka at mukhang napakabait. Ako nga po si Hilda. Sino po sila? Ay, ako si Roberto, ang tatay ni Billy. At teka, tignan mo tong dala kong litrato. Ako yan at si Billy. Naniniwala ka na ba? Pinuntahan ko talaga siya rito dahil may importante akong sadya. Siya pala ang tatay ni Billy. Pero sa pagkakaalam ko, stroke patient siya at hindi na nakakalakad. Yun ang sabi ni Billy. Pero malakas pa pala siya at nakakapagbiyahe pa. Napakainit dito sa labas. Pwede mo ba akong papasukin man lang, ha? At makainom na rin ako ng tubig. Nandyan ba sa loob ng bahay mo si Billy? Wala po siya dito ngayon. Pero pumasok po muna kayo at dito niyo na lang siya hintayin sa loob ng bahay. Salamat, Hilda. Napakabait mo talaga. Maupo po muna kayo at kukuha ako na may inom. Ano po palang sadya niyo kay Billy? Ay, wala akong sadya kay Billy. Ang totoo, ikaw talaga ang ipinunta ko rito. May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Pwede mo ba akong tulungan sa problema naming mag-ama? Maaari ba? Umuwi ako sa bahay namin para dalhan ng bigas at grocery sa tatay na galing lahat kay Hilda. Hindi agad ako bumalik para hindi niya mahalata na hindi naman talaga sobrang layo ang tinitira namin ni tatay. Bago ako umalis ng bahay namin, dumating naman si tatay na masayang masaya. Marami raw siyang pera. Akala ko saan galing ang kwarta niya. Humingi pala ng pera kay Hilda. Sa kakapalan ng mukha ni tatay, malamang pag-isipan na ako na masama ni Hilda bago pa man namin magawa ni Maureen ang plano namin sa kanya. Ano kaya sasabihin ko kay Hilda? Billy, nakauwi ka na pala. Anong ginagawa mo riyan sa labas ng pinto? Wala ka bang balak na pumasok dito sa loob? Gabi na. Kumain ka na ba? Ipaghahain kita. Halika na rito sa loob. Hilda, nalaman ko na galing dito si tatay at nangihingi ng pera. Hiyang-hiya ako sa'yo sa ginawa niya. Wala na yata akong mukhang hiyaharap sa'yo. Pinatitira mo na nga ako rito ng libre. Ginagastusan. Tapos inutangan ka pa ni tatay na 50,000. Billy, ano ka ba? Yung tatay mo may sakit. Lumapit siya rito na matindi ang pangangailangan.
Bakit hindi mo sinabi sa akin na kailangan operahan ng nanay mo? Sinabi ni tatay yun? Ba, magaling talaga siyang gumawa ng istorya para lang magkapera. Umiiyak ang tatay mo kanina. Oo. Ayaw niyang ibenta mo ang motor mo na luma na nga galing pa sa pinaghirapan mo. Kaya humingi siya ng tulong sa akin. Huwag ka na magalit sa kanya. Dapat nga, ikaw na mismo ang nagsasabi sa akin na may problema ka pala eh. O ito, idagdag mo pa to. Teka, ano tong sobray na to? Pandagdag sa gastusin niyo sa ospital. Yung nasa tatay mo, pambayad na lang yun sa operasyon, di ba? Mahirap pag walang ekstrang pera kaya kunin mo na yan at itabi mo na. Pero, nakakahiya na sa'yo, Hilda eh. Baka akalain mo kaya lang ako narito sa'yo dahil sa pera mo. Hindi ko iniisip yun, Bailey. Pera lang yan. Kikitain pa rin naman yan. Gusto kong makatulong sa'yo tulad ng pagtulong mo sa akin. Pagtulong mo sa akin na maging masaya ulit. Ay, naku, salamat Hilda. Napakabait mo talaga. Kaya wag mo ko sisisiin kapag napamahal ka sa akin ng gusto. Baka hindi ko na kaya umalis. Iyon na nga ang gusto ko, Billy. Yung dito ka na lang at wag mo na akong iiwan. Dahil sa tingin ko, mahal na kita. Ganun din naman ako sa'yo, Hilda. Mahal na kita. Mahal na mahal. Ang bango naman ang niluluto mo. Nakakagutom. Oo, masarap tong putsero ko. Pero mas nakakagutom ka. Balik nga. Ikaw talagang pilyo mo. Aalis lang ako sandali at may kailangan akong dalhin sa munisipyo. Pagdating ko, kakain agad ako. Sige, mag-iingat ka. Bumalik ka agad, ha? Huli ka nga, pakis nga ulit. Siya, sige. Bye! Ingat ka, ingat. Bye-bye. Wow, ang aga-aga. Napaka-sweet nyo naman yata. Maureen, ikaw pala. Oh, ako nga. Bakit? Ayaw mo bang nandito ako? Aba, Billy, sino bang girlfriend mo? Ako ba o ang madrasta ko? Ba, syempre ikaw. Alam mo naman na ginagawa ko lang to bilang palabas para sa mga plano mo. Ano ka ba naman? Siselos ka ba? Nasusobrahan ka na sa palabas mo, ha? Nakalimutan mo na akong puntahan kagabi sa kwarto ko. Nandun ka na lang lagi sa kwarto ni Hilda. Tandaan mo, Billy, kung ano lang ang mission mo dito, yun lang ang gagawin mo. Oo, mahal. Alam ko. Alam ko ang misyon ko dito. Misyon ko na lokohin si Hilda. Pero habang lumilipas sa mga araw, parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya dahil sa sobrang bait niya. Gusto ko ang pagkatao niya. May pera man siyang wala eh. Magkausap lang kami ni Maureen kahapon pero gusto niya yata magkita kami ngayon dito sa restaurant sa bayan. Ano kaya yung pag-uusapan daw namin importante? Baka sasabihin na niya ang masama niyang pinaplano kay Hilda. Billy, nandito Oy. ako. Halika, upo ka. Maureen, bakit mo ba ako pinapunta rito? Ano yung maliit na kahon at maliit na bote na yan sa ibabaw ng mesa? Ano pa nga ba? Dito na ang tatapos sa plano nating makuha ang lahat ng pera ni Hilda na dapat naman sa akin talaga. Oh? Alam mo naman kung paano ako nawala ng parte sa ari-arian ng tatay ko. Pero sa tulong mo, kukunin ko kay Hilda ang lahat. Tingnan mo tong singsing na to. Oh, Sing-sing! Ibig mo ba sabihin, yayayain ko magpakasal si Hilda? Oo, Billy. Oh? Yayayain mo siyang magpakasal kahit sa West lang muna. Papayag si Hilda dahil sa mga araw na nagsama kayo, napamahal na siya sa'yo. Nakuha mo na loob niya. Kapag kasal na kayo, gagamitin natin ang laman ng boteng to para lasunin siya. Ano, lalasunin siya? Huwag kang mag-alala, hindi tayo sasabit. May naisip akong magandang alibay. Kapag wala na si Hilda, magiging sa'yo na ang lahat ng mga ari-arian niya. Pag nangyari yon, magpapakasal naman tayo, Billy. At magpapakalayo-layo na tayo. Magandang plano ko, di ba? Congratulations sa kasal mo, Tita Hilda! Kahit simpleng kasal lang ito, blessing to sa pamilya natin. Sobrang saya ko para sa'yo. Best wishes! Salamat, Maureen. Napakabait mo talaga. Lagi ka nakasuporta sa akin. Alam ko darating din ang araw na ikaw naman ang ikakasal. Oo naman, Tita! Ay, teka. Aasikasuhin ko lang yung ibang mga bisita, ha? Mukhang busy ang asawa mo sa kausap niya. Maiwan muna kita, Tita Hilda. Sige. Kasal na ako kay Billy at sobrang saya ko. Sa loob ng halos 2 buwan na pagkakakilala namin, yun na yata ang pinakamasasayang araw ng buhay ko.
Salamat sa Diyos. Hilda, salamat sa pag-imbita sa akin sa kasal mo. Best wishes sa'yo. Aling Andeng, salamat sa pagpunta at sa regalo niyo sa akin. Bakit ganyan ho kayo makatingin sa akin? May sasabihin ho ba kayo? Oo, meron. Alam kong kasal ka na at baka makagulo pa ako sa inyo. Pero gusto ko lang din na malaman mo to at hindi rin ako matatahimik. Aling Andeng, sabihin niyo na. Ano po ba yun? Kinakabahan naman ako sa inyo. Kasi Hilda, hindi ba talaga magkakilala si Maureen at si Billy na asawa mo? Kasi bago pa kayo ikasal, ilang beses ko na silang nasisilip sa gilid ng bahay nyo na naglilingkisan at nagahalikan. Akala ko nga silang may relasyon. Ano? Aling Andeng, baka nagkakamali ho kayo. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Matanda na ako, Hilda, pero malinaw pang mga mata ko at lalong malinaw ang kutob ko sa dalawang iyon. Kaya wag kang maging tanga, Hilda. Alamin mo rin ang totoo. Hilda, honeymoon natin pero mukhang hindi ka masaya. May iniisip ka ba, ha? Billy, Oo. mag-asawa na tayo. Lahat ng meron ako, sa'yo na rin lahat ng yun. At alam mong lahat din ng atensyon at pagmamahal ko ay para lang sa'yo. Mas matanda ako sa'yo at biyuda ako nang makilala mo, pero tinanggap mo pa rin ako. Oo, tinanggap kita kasi mahal kita. Bakit ba? Ano bang pupuntahan ng sinasabi mo? Wala akong itinatago sa'yo, Billy. Mahal na mahal kita, kaya ako nagpakasal sa'yo. Sana ganun ka rin. Hilda, sobrang wagas ng pag-iibig mo. Parang hindi ko deserve ang mahalin na isang tulad mo. Mahal kita, totoo yan. Minahal na kita, pero may aaminin ako sa'yo na tsak na ikagagalit mo sa akin. Ano yun? Hindi ko kaya sabihin sa'yo ng diretso, pero ito cellphone ko. May mga nakarecord dito na ikagagalit mo. Pero kung ano man ang marinig mo, tandaan mo na sana na mahal kita. At ikaw ang pipiliin ko hanggang sa uli. Ano bang sinasabi mo? Anong recording yan? Pakinggan mo to, Hilda. Oo, yayayain mo siya magpakasal kahit sa wagas lang muna. Papayag si Hilda dahil sa mga araw na nagsama kayo, ay napamahal na siya sa'yo. Nakuha mo na loob niya. Kapag kasal na kayo, gagamitin natin ang laman ng boteng to para lasunin siya. Ano lasunin siya? Huwag kang mag-alala, hindi tayo sasabit. May naisip akong magandang alibay. Kapag wala na si Hilda, magiging sa'yo ng lahat ng mga ari-arian niya. Pag nangyari yun, magpapakasal naman tayo, Billy. At magpapakalayo-layo na tayo. Magandang plano ko, di ba? Ano? Diyos ko! Ikaw at si Maureen! Hindi! Hindi! Bakit kayo pa? Patawarin mo ako, Hilda. Kasama ako sa planong yan. Pero noon yun. Nung hindi pa kita kilala. Ngayon, mahal na mahal kita kaya hindi ko na yan kayang gawin sa'yo. Alam ng Diyos na hindi ko na yan kayang gawin sa'yo, Hilda. Kahit magalit ka sa akin, kahit palakasin mo pa ako, mahal na mahal pa rin kita. Ewan ko, Billy. Sinasabi ko sa'yo lahat ng to dahil hindi kita kaya saktan. Gusto kitang protektahan. Hindi ko talaga kaya na may manakit sa'yo. Hindi ako papayag. Hindi. Hilda, nandito na ako. Pasensya ka na kung medyo natagalan ako. Laging busy lang sa presinto. Nagugutom ka na ba? Ayos lang, Anton. Pasensya ka na at binigyan pa kita ng ibang trabaho. Wala na kasi akong ibang mapagkakatiwalaan eh. Alam mo naman yun, di ba? Oo, naiintindihan ko. Pagkatapos mong iparinig sa akin ang mga voice recording ni Maureen, hindi pa rin ako makapaniwala, lalo na sa pag-amin ng asawa mong si Billy sa plano nila. Anong balita sa kanila? Totoo rin ba pati yung sinabi sa akin ni Aling Andeng? Oo, matagal nang may relasyon si Maureen at Billy. Patago lang yun dahil may racket sila sa dating app. Trabaho ng nila Billy ang maghanap ng pwedeng gawing sugar mommy. At si Maureen,
Matandang mayaman naman ang iniisahan. Pero hindi ako nagkulang kay Maureen. Itinuring ko siyang hindi iba sa akin. Hindi ko alam na malaki pala ang sama ng loob niya sa akin. Sinabi ko na sa iyo yun dati pa, di ba? Ang family background din ni Billy, hindi totoo. Pati ang address at iba pang impormasyon na sinasabi niya sa iyo. Oo, alam ko na. Inamin na sa akin ni Billy ang lahat. Wala siyang inilihim na kahit ano. At sasabihin niya rin sa akin kung may pagbabago sa plano ni Maureen. So anong plano mo, Hilda? Anton, gusto kong tulungan mo ako. Tulungan mo kami ni Billy na matapos na ang kahibangan ni Maureen. Minahal ko siya bilang kapamilya pero hindi ko papayagan na magtagumpay siya sa masama niyang pinaplano sa akin. Ang dami nating pagkain ngayon ha. Ano bang okasyon? Wala naman, tita. Gusto lang ni Billy na i-celebrate ang pagkakatanggap niya sa trabaho. At gusto ko niyang sorpresahin sa mga niluto niya. Hindi ba, Billy? Tito Billy. Oo, ganun na nga, mahal ko. Kung ganon, sandali at ilalabas ko ang pinaka-espesyal nating wine. Kukunin ko lang ha. Billy, ilabas mo na yung lason. Ilagay mo na ngayon sa pagkain ni Hilda. Bilisan mo, ano ka ba? Ito yung bote pero gagawin ba natin talaga to? Ano? Bakit hindi? Sabi ko na nga ba't mahina ka talaga mag-isip. Hindi na ako makakapaghintay. Dapat nang mamatay si Hilda. It's now or never. Akin na yung bote, ako na maglalagay. Bubuksan ko na yung bote at ilalagay ko na lang ang laman nito sa pagkain ni Hilda. Ito na yung wine. Kain na muna tayo. Sige, halika tita, kain na. Oh, itong espesyal na puchero. Kumain kang mabuti ha? Siyempre, masarap to eh. Tamang-tama yung lasa. Oh, kain na rin kayo. Kakain na ako ng marami ngayon. Ay, teka. Sasalinan ko ng wine yung mga baso at... Anong nangyayari sa akin? Hilda! Diyos ko! Hinimatay siya at bumubula ang bibig niya! Nalason mo siya, Maureen! Nalason na siya! Totoo? Salamat naman at tumalab ang lason sa Hilda na yan. Salamat at mamamatay na siya. Ngayon, mapapasakin na lahat ng pera at ari-arian na kinuha niya sa tatay ko. Maureen! Huwag kang kikilos na masama! Pulis ako! At huling-huli ka sa krimen na pinaplano mo! Ano? Ano ibig sabihin ito? Billy! Hilda! Okay ka lang ba? Oo naman. Salamat sa iyo, Billy. Hindi ako tuluyang napahamak dahil sa iyo. Hilda, patay ka na! Bakit nabuhay ka pa? Ikaw, Billy? Traidor ka! Traidor ka! Sumama ka na sa akin, Maureen! Bitiwan mo ako! Pulis patola ka lang naman! Bitiwan mo ako! Ano ba? Huwag ka nang pumalag, Maureen! Sapat na ang voice recording mo at ang CCTV na bagong kabit sa kusinang to para patunayan ang kasamaan mo. Sasama ka sa akin ngayon at sa presinto ko na magpaliwanag. Anton, nandito ako para bisitahin si Maureen. Totoo ba ang sabi ni Billy na parang nawawala na siya sa sarili niya? Oo, Hilda. Kagabi pa siya walang tigil sa pagsasalita. Pero ngayon, tahimik na siya at nakatulala. Pwede mo siyang tignan kung gusto mo bago siya dalhin sa espesyalista para masuri ang kalagayan niya. Halika. Maureen, nandito si Hilda para makita ka. Iiwan ko muna kayo. Tama nga si Billy. Nakaupo lang sa isang sulok si Maureen. Nakatulala. Nakatitig sa kawalan at walang emosyon ang muka. Naaawa man ako sa kanya pero siya mismo ang nagdala sa sitwasyon niya ngayon. Maureen. Billy! Billy! Sa akin lang si Billy! Sa akin lang! I'm sorry, Maureen. Hindi ko alam na matindi ang sama ng loob mo sa akin. I'm sorry. Maureen. Maureen, tama na. Tama na. Umalis ka dito! Umalis ka! Hilda, halika na. Alis na tayo rito, Hilda.
Belly, kawawa naman ang sinapit ni Maureen. Ipinangako ko sa tatay niya na mamahalin ko siya at aalagaan na parang sarili kong anak. Maayos naman kami dati eh. Akala ko ayos lang kami. Pero hindi pala. Dahil ang sama ng loob na nararamdaman niya ay umabot na sa sakdulan. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa